Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Matthew, Kapitulo 25, talatang 14 hanggang 30. Iyo po ay ang talinghagang tungkol sa 3 alipin. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong manlalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, ito na po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto ang tinubo nito." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin. 2,000 salaping ginto, ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinawag ito." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamahalaan kita ng malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasi. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi." Sumagot ang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga nang hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko inihasi. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papaano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at manggagalit ang kanyang mga ngipin." Tayo po ay manalangin. Panginoong may kapal, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo upang humingi ng patnubay at saklolo sa lahat ng mga pagsubok na dumarating at darating pa sa buhay namin.
Alam po namin, Panginoon, na hindi mo ito ibibigay sa amin nang walang dahilan. Alam po namin na ito ay ibibigay mo sa amin para sa kami ay patatagin. Lahat po ng pagsubok na ito ay malalampasan namin sa pamagitan mo. Hiling po namin na sana ay patnubayan mo ang mga taong nasa laot ng karagatan upang mangisda at ilayo mo sila sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na pagkatapos ng mga pagsubok na ito ay makakaroon kami ng liwanag at pag-asa katulad ng iyong ipinangako sa amin. Amen. Ang ating pagbubulay-bulayan ay may pamagat na huwag nating sayangin ang talento at talinong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. May mga tao ang napakahusay kumanta. Nakakamit nila ng husto ang kanilang talento para kumita at nagpapasaya ng maraming tao. Samantalang ang iba naman ay mahilig kumanta pero walang hilig sa kanila ang kanta. Mayroon namang talino na nagagamit sa iba namang paraan at nakakatulong rin sa iba tulad sa taong mahusay kumanta. Ang talento at talino ay kapwa ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Kung saan mababasa natin ang kwento tungkol sa talinghaga sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Ang mensahe ng pagbasa ay patungkol sa talino at talentong ibinahagi ng Diyos sa lahat ng tao na naglalarawan sa isang salaping ibinigay ng isang taong maglalakbay para sa kanyang mga tauhan. Gaya ng ating sinabi, ang lahat ng tao ay pinagkalooban ng Panginoon ng talino at talento. Kasama rin ang pagbibigay ng pagkakataon sa atin ng Diyos na paunlarin natin ang talino at talento hanggang nasa ibabaw tayo ng lupa, batay sa kakayahan at abilidad natin. May ilan ang nagpayabong o napayaman ang kanilang talino at talento, hindi lamang para sa kaniyang sarili, kundi maging sa kapakinabangan ng kanyang kapwa. Hindi niya ipinagdamot ang kanyang talento at talino para sa kaniyang sariling kapakanan lamang, kundi ibinahagi rin niya ito para sa ikabubuti at kagalingan ng ibang tao. Gaya niya, ang unang karakter sa kwentong na pagbasa na pinagkatiwalaan ng pera na ipinangalakal niya para tumubo at nadubli pa ang halaga. Gayon din ang ginawa ng isang tumanggap ng pera na mas maliit ng kaunti kaysa isa niyang kasama. Hindi rin niya sinayang ng ikalawang karakter ang pagkakataon at hindi niya iresinira ang tiwala ng kanyang amo dahil napakalaki niya ang perang ibinigay sa kanya. May kasabihan nga kung minsan na isang bisis lang kung dumating ang magandang oportunidad, kaya hindi natin dapat aksayahin. May mga kakilala ako na sobrang nanghihinayang at nagsisisi sa oportunidad na pinalampas nila. Sila na rin ang nagsabi na umiyak man sila ng dugo, hindi na maibabalik ang magandang pagkakataong hinayaan nilang makalampas sa buhay nila. Ganito rin ang nangyari sa isa pang karakter na pinagkatiwalaan din ng pera ng kanyang amo.
Sa halip na paunlarin ang kakaunting salapi, pinili niyang ibaon na ito lang sa lupa. Siya ang naglalarawan sa mga taong tamad at walang ambisyon sa buhay at ayaw magbanat ng buto. Mga taong may gustong nakatambay at maghihintay na lang ng magbibigay ng makakain. At laging tulog o kaya naman ay nagbibisyo pa. May mga talento at talino ang mga ganitong tao, subalit sinasayang lamang nila ang kanilang panahon at pagkakataon. Hindi nila nagagamit ang kanilang abilidad sa mga makabuluhang gawain na maaaring magpaunlad sa kanilang pamumuhay. May isa akong kaibigan na lisensyadong inhinhero, pero mas pinili niyang tumambay lang sa bahay. Hindi siya nagtatagal sa mga kumpanyang kanyang pinapasukan dahil lagi siyang may nakakaaway dahil sa pinupuna siyang tamad sa trabaho. Kung hindi kagandahan ang sitwasyon ng ating pamumuhay, huwag nating sisihin ang Panginoon dahil binayaan naman niya tayo ng talento at talino, pero baka hindi lang natin nagagamit ng tama. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa talino at talento na inyong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko na tulungan niyo po kami mapagyaman ito at manggamit ng matama para sa ikabubuti ng aming buhay at mapakinabangan ng aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.